people are still missing as the deadly wildfires burn. Breaking news anchor Megan Mitchell joins us from the newsroom with the latest from overnight. Okay, Megan, officials say they do expect that death toll to rise. Yeah, Kara, and this morning we know that 55 people have died in this fire. Images of an island paradise, palm trees, sailboats, buildings, all up in flames. At least 1,000 structures burned down. Masasabi natin na isang propetikong bagay ang tungkol sa sunog na nagaganap sa Maui na ang tawag nila ay impyerno sa lupa. Ito ba isang tanda bilang panawagan sa huling henerasyon? Inihayag ng mga hula mula sa Biblia na magkakaroon ng isang pandaigdigang pagkasunog ang babangon. Ngunit ang tanong, kailan ito mangyayari? Malugod ko po kayong tinatanggap dito sa Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia. Maraming salamat mga mahal na mga kaibigan para sa pagsuporta sa ministeryong ito. Maaari po bang i-like, ibahagi ang bidyong ito ng napapanahong mensahe? Ito ang prophetic alert na dapat nating malaman. Isang nakakakikilabot na wildfire ang nagaganap ngayon sa Hawaii na humantong sa sapilitang paglikas ng mga tao. Libo-libo ang nawalan ng kuryente dahil sa kombinasyon ng mataas na temperatura at malakas na hangin mula sa isang Category 4 na bagyo na malapit sa isla. At dahil sa kondisyon ng tagtuyot na nagpatuyo sa mga damo ang siyang nagpasiklab ng apoy sa isla. Ang Hawaii ngayon ay nasa ilalim ng red flag warning dahil sa panganib ng sunog. Ngunit sa mga nakaraang mga linggo ay hindi alam ng mga opisyalis ng Hawaii ang tiyak na pinagmula ng sinasabing impyerno. Hindi namin alam kung ano talaga ang pinagsimula ng sunog, ngunit maaga pa ipinaalam na sa amin ng National Weather Service kung saan kami ay nasa red flag na sitwasyon. Hell on Earth, raging fires on the Hawaiian island paradise of Maui, a major destination for honeymooners. Scenes from the island are described as apocalyptic. The lieutenant governor says the hospitals are overburdened with burn patients. 911 is down, cell service is down. Guys, never have I ever seen anything like that before. An entire town just gone. Yeah, let's show you that video. This is from the area Kihei, Maui. Mahalo to Clint Henson, Maui Real Estate Radio. As you can see, once again, this is just unimaginable. It is, you're almost at a loss of words just to see the immensity of this disaster. Ang ABC News Live ay pangunahing tinawag ito na nakakamatay na Maui impyerno sa lupa. Ang mga tao sa Hawaii ay tumakas patungo sa karagatan upang makatakas mula sa wildfire. To escape the flames in an apocalyptic scene. We're done. Yeah, we're done. Be careful right here. There's debris all. Yeah. Ang ganda ng Hawaii ay natatakpan ng usok at apoy mula sa aming nakita, parang literal na war zone. Itong sabi ni Miguel Mercado ayon sa BBC News. Hawaii fires, si Jason Momoa ay nagbabala sa mga turista na huwag bumisita sa Maui hanggang hindi ito makabangon mula sa mapangwasak na wildfire. May 4 na mga kadahilanan kung bakit ang Maui dumanas ng mapangwasak na wildfire. Ngunit ang isa sa mga pangunahing kadahilanan ay ang fire-prone grasses. Our island archipelago has been invaded by fire-prone grasses from all over the world. Ang ating pagmamahal at panalangin ay kailangan ng mga tao. Sa mga kaibigan namin sa Hawaii, alam ninyo habang nagbabasa ako ng balita, ako'y nanlumo at nagsimulang magmumuni-muni sa mga hula sa Biblia. Naalala ko pa ang talinhaga ni Jesus na magkakaroong fire-prone grasses na nakatalagang masunog sa katapusan ng mundo. Sa Mateo Kabanata 13, talatang 40, kung paano binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Bakit sila susunugin? Sapagkat sa kanila ay walang aanihin, walang bunga, mga damo na kinakatawanan ng mga masasamang tao.
Ang mga residente ng Hawaii ay hiniling para sa forced evacuation. Naalala ko mula sa mga banal na kasulatan na noon ay nagkaroon din ng urgent evacuation. Ayon sa Genesis, Kabanata 19, talatang 14, at si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Dapat silang lumikas sapagkat magkaroon ng sunog at magaganap na ang Diyos ay magsasagawa ng paglilinis. Ang Hawaii ay nasa ilalim ng red flag ay babala para sa panganib ng sunog. Ang Diyos ay nagpadala din ng espiritual na babala, ang red flag sa mga huling araw. Apokalipsis Kabanata 14, mga talatang 9 hanggang 11. Kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, siya ay pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Iba't ibang kumpanya ng tagapaghatid balita ay nagkakaisang binansagan ang nangyari sa Maui na impyerno sa lupa at literal na war zone. Mayroong prophetikong kahalagahan tungkol dito dahil ang apoy ng impyerno ay hindi ang masusunog ay doon lamang, kundi ang masusunog ay ang buong lupa. Sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 9, at sinasabi na ang mga masasamang nabuhay muli pagkatapos ng 1,000 taon ay magtitipon dito sa lupa at bubuo ng isang lugar ng digmaan upang salakayin ang banal na lungsod na pinamunuan ni Satanas. Pagkatapos ito ng 1,000 taon at sa katapusan ng milenyo, si Satanas ay nakalaya sa kanyang pagkakulong at minsan ay muling isagawa ang kanyang mga mapaninlang na gawain. Habang si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nakakulong dito sa lupa, ang mga niluluwalhating mga banal ay nakaupo sa mga trono at pinahintulutang humatol ang iba sa kanila ay hindi nakaranas ng kamatayan, ngunit binago at isinalin sa langit kasama ng mga patay na muling binuhay sa pagdating ni Kristo, na marami sa kanila ang namatay bilang mga martir dahil sa kanilang katapatan sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Sila ay titipunin upang makibaka na ang kanilang bilang ay gaya ng buhangin sa dagat. Sa ilalim ng pamumuno ni Satanas, ang mga masasama ay pumanhik at pinalibutan ang banal na lungsod na handang umatake at wasakin ang bayan ng Diyos, katulad ng kanilang ginawa noong labanan ng Armageddon. Ang kanilang paglusob ay hindi magaganap sapagkat ang Diyos ay makikialam upang protektahan ang kanyang mga tao na nasa loob ng syudad. At dahil dito, ang apoy ay dumating mula sa langit na siyang nagwasa kay Satanas at sa kanyang mga alagad. Ang huling pag-atake sa banal na lungsod ay paghayag ng katigasan ng mga puso ng mga tumanggi sa Diyos. Ang eksena ay nagtapos sa kabuuang pagkatalo ni Satanas at ng kanyang mga tagasunod. Naniniwala ako na ang trahedyang ito na nangyari sa Maui, ang Maui ay babangon muli na mas lalong maganda pa. Ang Diyos ay gagawa ng himala sa puso ng mga tao at sila ay mahihikayat na babangon muli mula sa krisis na ito at ibibigay lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Minsan pa sisirain ng Diyos si Satanas, ang antikristong hayop, ang mga huwad na propeta at lilikha ng bagong langit at bagong lupa na masigit na maganda kaysa dati. Sa wakas, tayo ay mananahan sa langit at masasaksihan natin ang iba't ibang napakaaya-ayang apoy. At ano nga bang apoy sa langit? Apokalipsis Kabanata 15, talatang 2, at nakita ko ang tila dagat ng salamin na kumikinang sa apoy at nakatayo sa tabi ng dagat ang mga nagtagumpay laban sa hayop, ang Antikristo at sa kanyang larawan, at mula sa bilang ng kanyang pangalan ang 666. Hawak nilang harpa na ibinigay sa kanila ng Diyos. Mga kaibigan, dumating man sa atin ang mga kalungkutan gaya ng binabanggit ni Jesus sa Mateo 24, ngunit huwag tayong manlupaypay, kundi tayo'y magbantay at manalangin na lalo pang dagdagan ang ating mga pananampalataya sa salita ng Diyos at maging handa kasama ng iyong mga pamilya para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Maaari po bang pakitype ang inyong mga komento sa comment section? Si Jesus ay malapit nang dumating. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan. Maaari po bang pakibahagi ang napapanahong mensaheng ito sa lahat at patuloy nating ipanalangin ang mga kapatid sa Maui at naway patuloy ninyo akong samahan dito sa Vince Traveler's Diary
para sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.